Itong 18 ito, hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Ay, hindi. Ayoko nga ipaghalimbawa. Parang ayaw yata ano eh. Kasi iba yung O, edi kapag ka sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, o ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Sabagay. So ayaw nilang pagbigyan ng hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga, hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? 3 buwan matapos isinagawa ang Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ng Iglesia ni Cristo noong November 2025. Nag-aantay pa rin ng malinaw na tugon. Hindi lamang po ang mga kaanib nito kundi ang milyong-milyong Pilipino sa ilang panig po ng mundo. Kaugnay po yan ng malawakang katiwalian sa ating gobyerno. Pamunuan ng Iglesia ni Cristo muling naglabas ng pahayag matapos mabigo sa kanilang panawagan sa pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang muling panawagan ng Iglesia ni Cristo sa pamahalaan na wakasan ang malawakang korupsyon sa bansa. Bago nga ang muling panawagan ng INC ay humarap muna si Senator Marcolita sa programa ng Saganang Mamamayan na kung saan napag-usapan nila ang paglantad ng mga dating kasamaan ni Master Sergeant Orly Gutiza sa trabaho bilang security consultant ni dating Congressman Zaldico na kung saan walang takot na lumantad para isa publiko ang kanilang nalalaman ukol sa mali-malitang pera na idiniliver sa bahay ni na dating Congressman Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez at higit sa lahat sa bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan isa sa mainit na katanungan ng kausap ni Senador Marcolita ay ang ukol sa inasahang investigasyon ng Blue Ribbon Committee na tila tahimik sa bagong lumabas na mga testigo. yung mga lumantad na dating sundalo, Sen, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede ba? Ethical ba na... Hindi, wag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Aha. Itong 18 ito, hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Ay, hindi. Ayoko nga ipaghalimbawa. Parang ayaw yata ano eh. Kasi iba yung O, edi kapag ka sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, o ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Sabagay. So ayaw nilang pagbigyan ng hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga, hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Itong problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Blue Ribbon ka nga eh. Kung hindi yung Blue Ribbon, Blue Ribbon nga Yun sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas, Blue Ribbon yan. Oh. Kinuha mo sa akin eh. Mas magaling ka, di ba? Opo. O ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Nag-prepare na siya ng ano eh. Meron nang ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Bakit walang gustong pumirma? O pag ganun eh. Nung primero, dito niya ginanon. Teka muna nga dyan, dito. Paano ngayon? Hindi ganun eh. Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang inihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report. Tapos may bagong... Teka muna. Ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. O wala po pipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako.
Hindi nga papayag ang mga Kasi tao baka ngayon. ako, hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal. Hanggang sa dumating itong Itong batch May na ito. oo. So anong gagawin mo? So ang dapat na talagang susunod dito, itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo eh. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Sa bagay, hindi nga pala kayo ang chairman, ano? Ako palagi tinatanong mo, dapat, ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Di ba? Opo. So, dapat pala ganun. Kasi ang alam ko, parang, yung mga resolusyon na Senador Amy... Kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Aha. Sinabi ko na sa iyo kanina, Oo. ang taong bayan naghihintay. Pera nila ito eh. Buwis nila ito eh. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo sa kanilang buhay. 3 buwan na nga ang lumipas ay nanawagan sa ating pamahalaan ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na isa nga sa kanilang panawagan sa pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wakasan na ang malawakang korupsyon sa bansa. At kahapon nga ay muling naglabas ng pahayag ang INC na tugunan ang kanilang panawagan sa pamamagitan ng paglantad sa buong katotohanan na mapanagot ang dapat managot para sa buong kwento. Narito ating pakinggan ang video. 3 buwan matapos isinagawa ang Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ng Iglesia ni Cristo noong November 2025. Nag-aantay pa rin ng malinaw na tugon. Hindi lamang po ang mga kaanib nito kundi ang milyong-milyong Pilipino sa ilang panig po ng mundo. Kaugnay po yan ng malawakang katiwalian sa ating gobyerno. Madeline Villar Moratillo sa balita. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan. Ayon sa opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo, hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring natatanaw na konkretong kalutasan sa umano'y napakalaking pangungulimbat sa kabanang bayan. Pangunahin na rito ang higit 1 trilyong pisong pondo na nakalaan sana sa mga flood control project at iba pang pagawain ng pamahalaan. Sa halip na tutukan ng paghahanap at pag-uusig sa mga salarin, ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumetestigo pa ang nakakaranas ng kaso at panggigipit. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? Ayon pa kay kapatid na Edwil Sabala, ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo, hinihintay ng mga Pilipino ang pahayag ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na we will go where the evidence leads us. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Ngayon kasing may mga lumabas na mga pahayag, kabilang ang mga dating sundalo na umaming naghatid ng mga male-maletang pera. Wala pa ring malinaw na hakbang para mapalawak at tapusin ang investigasyon para mapanagot ang mga sangkot dito. May mga nagsasabing bahagi daw ito ng destabilization plot. Kung may ganitong paratang, mas nararapat lang umano itong imbestigahan dahil seryosong usapin ang destabilisasyon sa bansa. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!